Hi! Hello! Magandang araw! Kumusta mga kababayan? Live na po ang ating Ka Eric Celis YouTube channel at ang ating Ka Eric Jeff Celis Facebook Live. Kumusta kayo mga kababayan? Kamusta po ang inyong araw na ito? It's a new day for July 1 sa Pilipinas. Dito po sa Houston, Texas, sa area ko po, Ma'am Corazon Austero, number 1, first honor, Narina Marin. Second honor, third honor si Marga M. And then si Texas, USA. Sino pa mga nandyan? Si Gmail 1, Happy Family. Hello, Kuya Eric. Ning Nielsen, watching from Stockholm, Sweden. At mayroon na rin po sa ating Facebook Live. Si Rylen Adaro Abergas, ayun. Maricor Felix, Bayan Kong Mahal. DDS UK, kaway-kaway. Juliet Gonzaga sa Toronto. Ka Eric, kayon. Ida Chan, good morning sir, ayun. So June 30 pa po dito. Local time dito sa Houston ngayon is alas 5:15 ng hapon sa Eastern Time, kung saan palagi po si Ka Eric sa northeast ng side ng sa East Coast ay alas 6:15 ng gabi. Sa Pilipinas, alam ko ngayon ay alas 6:15 ng umaga. Kimora Dolores, Maylin Bartolata from Parañaque, and Rosan Garcesa, ayun. Hindi, nagtama na talaga kay ginsulat na. Wife po ito ni Jehan. Si Ma'am Rosan Garcesa, si Boy Tixon at ang Pugahan Clan sa Prosperidad, Agusan del Sur. Ayan. Si Marley Raymond Villarasa. Hindi ko kasi dala yung glasses ko, kaya gumaganon ako pag nanonood o binabasa ko po yung inyong mga messages. Franklin Muego, watching from Tagum City. Sino pa mga nandito sa ating YouTube live? Maayong aga, Ka Eric from Las Piñas City, sabi ni Crescenciano Prado. AM China, smiley. Roy Funa Gonzales, good morning Ka Eric. Ayan. Sino pa mga nandyan para pagka 3 minutes? Start na tayo. Si Jamel, One Happy Family, Katz Passion, and si The Ray, watching from Switzerland. And si Sha, Noemi Torres, Jim Ness, Toto Ka Eric. The boy, si Mama Ana Genyang from Barrie, Canada. And sa London, ito Toto Eric, sino yon? Mylene Esteban ba yon? O si Mabilis? Okay, start na ta? Start! Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at maraming salamat sa inyong patuloy na pagtatangkilik sa ating Ka Eric Celis YouTube channel at sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook Live. Ito po ang tama at totoong tambayan ng matitinong talakayan, matatalas na pakikipagtalastasan at maliwanag na mga pagdidiscuss ng makabuluhang issue. Hindi po tayo chismis, hindi rin po tayo karga intriga. Yan ang kaibahan ng pag kayo po ay kasama sa Ka Eric Celis Live. Hindi po natin pinag-uusapan ang karga intriga o mga pribadong buhay ng mga personalidad. Dito po tayo sa makabuluhan at mahalagang public interest issue. Okay? Klaro tayo dyan. Kaya start na tayo. Mga kababayan, nagkaroon po ng development na hinabol o ipinahabol ang desisyon ng Comelec and Bank hinggil po dito sa pagkakaroon ng proklamasyon para kay Boy Labas Dila, yung tinatawag nating si Banal na Aso Santong Kabayo Benny Abante, na abusado at numero 1 kalapastangan na uri ng kongresista ito, hindi dapat nakabalik ito, subalit hindi siya elected. Ngunit siya ay uupo kung hindi po ito mapipigilan ng Korte Suprema ang maniobra ng sindikato nila George Garcia
nila Benny Abante at sa konsente at suporta of course ni Martin Romualdez at nila Marcos, kasi bata-bata nila ito si Benny Abante. So uupo po siya bilang COMELECted, hindi bilang duly elected. Subalit napag-alaman po natin na inihabol po ang paghahain ng hakbang sa Korte Suprema na nananawagan ng injunction and temporary restraining order na hindi po makakaupo si Benny Abante ngayong July 1 at siya po ay idinideklara pong invalid ang proclamation ng sindikatong COMELEC ni George Garcia at ng kanilang kasindikatuhan ni Benny Abante na pinalusot na kahit hindi siya nanalo sa halalan ay siya pa rin po ang pinapaupo ng COMELEC. So there is a pending motion right now sa Korte Suprema, and we hope that anytime today, ngayong araw ng July 1 ay lalabas po ang agaran o immediate na pagdedesisyon ng Korte Suprema ng katastasang hukuman nang sa ganun po ay manalify o ideklara ng Korte Suprema na ang maniobrang alas sindikato na palusot nila George Garcia at ng COMELEC at nila Benny Abante na paupuin siya bagamat hindi po siya nanalo sa halalan at outrightly lantaran po mga kababayan ay isinantabi at hindi kinilala ng COMELEC ang katatapos lang na mailabas na jurisprudence o desisyon ng kataas-taasang hukuman kung saan nagsasabi po na ibinabasura na ang second placer rule as a replacement doon sa mga dinidisqualify na mga kandidatong naihalal o nanalo sa isang eleksyon. At ito po ay hindi kinilala ng COMELEC, nagmadali po silang iproklama si Benny Abante upang mateknikal po ang anumang hakbang ni duly elected congressman ng 6th District ng Manila na si Joey Oichua. Sapagkat kung uupo po si Benny Abante by July 1, mangyayari po nito, magiging papunta na sa HRET or House of Representatives Electoral Tribunal ang magiging petisyon at oposisyon ni Joey Oichua at patutulugin yan nila Martin Romualdez. So kung iakyat niya sa Korte Suprema at sasabihan na ipatigil po ang proseso ng pag-accept o pagpapaupo kay Benny Boy Labasdila Abante bilang COMELECted, hindi elected kundi COMELECted na kongresista para sa 6th District ng lungsod ng Maynila, edi delikado po ito kung ang COMELEC po ang magtatakda kung sino ang uupo kahit na hindi po ito ibinoto ng taong bayan. Ang tawag po dyan ay brazen and arrogant rape of democracy. Ibig sabihin po, ginagahasa nila George Garcia at ng COMELEC ang demokrasya kung saan po ang eleksyon ay simbolo at instrumento ng paglalatag ng boses at sovereign will ng tao kung sino ang gusto nilang mamumuno sa kanila at hahawak ng kapangyarihan sa pamahalaan. Kung hindi naman pala ito susundin at re-respetuhin ng COMELEC, para ano pa na nagsasagawa tayo ng eleksyon o kaya halalan? Exactly the way that COMELEC very arrogantly denied the manual audit and canvass of votes na pinapayagan po at minamando yan ng automated election system sa ating bansa na kapag nagkaroon ng discrepancy between the machine and the actual votes count, the COMELEC will proceed to manual audit of votes and manual recount. And there are 17 million ballots at least ang nireject ng machine ng COMELEC at yan po ay hindi katanggap-tanggap. That is operationally and technically dubious and anomalous. Paano nagkaroon na isinuka at ipinawalang bisa ng COMELEC machines at hindi binilang po ang ganong kadami na volume ng mga balota sa pagkasenador? 17 million ballots po yan. At sa party list po, 3 million ballots. That is equivalent also, or those are equivalent also to 3 million votes.
ang hindi na ibilang dahil lamang po diniklara ng machine ng COMELEC na overvoting ang nangyari. So rejected as pareho din po sa kaso ng mga kandidato sa pagkasenador. 17 million mahigit na mga balota ang idiniklara ng makina ng COMELEC as overvoting. So hindi na po ni-review ng COMELEC kung totoo o hindi o tama ba o hindi ang ginawa ng mga makina. And that is a very simple improbability. Paano nagkaroon ng ganong kalaki na rejection of ballots equivalent to disenfranchisement of votes sa pagkasenador, 17 million and 3 million po na mga balota sa pagka-party list na eleksyon na hindi man lang nagduda ang COMELEC that there was an apparent technical failure on the part of the machine or talagang pinrograma yon na magresulta sa pagkakaroon ng overvoting, thereby rejection of the ballots ang ginawa ng makinarya. So ito po ay isang panggagahasa ng ating demokrasya. So itong pagpupumilit na alam natin po may bayad ito. And no less than Attorney Glenn Chong ang nag-post na may taripa po yan kung gobernador, vice governor, provincial board members, mayor, vice mayor, councilors, magkano po ang taripa. Hindi po si Ka Eric ang nagbanggit nito. It was publicly posted by Attorney Glenn Chong nang nagkakaroon po ng operation sa Magic and Smartmatic at sindikato ang COMELEC noong 2016. At ibinulgar ito ni Attorney Glenn Chong. And those were not refuted. Hindi po yan pinasubalian o hindi po itinanggi ng COMELEC. Kaya po, ang ginawa nila dito sa kay Benny Abante, dahil mayroong pong jurisprudence ang Korte Suprema na hindi na po pinapayagan ang second placer na mag-replace doon sa dinidiskwalipika o hindi na po pinapayagan na kung may 2, 3, 4 na kandidato at ang nanguna sa halalan at kahit pa naproklama, kung i-disqualify ng COMELEC, ang uupo ay hindi na po ang second placer. Dapat po, kung walang rule of succession, like walang vice mayor, walang vice governor dahil ang congressman ay wala namang deputy or vice congressman, magkakaroon po ng special elections. Subalit hindi po yun ang ginawa ng COMELEC. Ang ginawa ng sindikato ng COMELEC, mga kababayan, ay kanila pong pinaupo si Benny Boy Banal na Aso Santong Kabayo Abante, at ito po ay napakalaking iskandalo at napakalaking paglapastangan po sa demokrasya ng ating bayan na hindi dapat ito pinapalagpas. So, inaantay natin ngayon dyan sa Pilipinas, July 1, na sana po ay maglabas ng categorical decision ang Korte Suprema na pinapatigil po at dinideklarang nullified ang proklamasyon and assumption of office ni Benny Abante na ginawa ng sindikato nilang operasyon ng COMELEC sapagkat mayroon pong nilabag na kautusan sa Korte Suprema ang COMELEC na bagamat sinasabi niya ng COMELEC ni Chairman George Garcia na aantayin nila ang clarification from the Supreme Court regarding the no second placer as a replacement rule, subalit hindi man nila inantay sa aktual. Nagpatupad pa rin po sila ng nakakaduda na desisyon hinggil po sa pagpapaupo kay Benny Abante. At mangyari po kapag hindi na ihabol ng Korte Suprema ang pagpigil by way of the issuance of temporary restraining order and injunction against COMELEC and against Benny Abante, pag naupo po si Benny Abante, magiging technical issue ito sapagkat ireresolba po ang reklamo ni Joey Oichua sa HRET at wala na po sa COMELEC o sa Supreme Court. Mag-aantay ang Korte Suprema kung kailan didesisyonan po sa HRET or the House of Representatives Electoral Tribunal. At tsak na patutulugin po yan nila Martin Romualdez sapagkat bata-bata nila ito. Alipures ni Martin Romualdez at ni Marcos itong si Benny Abante, mga kababayan. So, if this is not an outright, arrogant rape or panggagahasa sa demokrasya ng ating bansa, I do not know what other terminology can we refer to this kind of brazen, walang pakundangan at walang kahihiyang
ginawa ng sindikato nila George Garcia sa COMELEC na kanilang nilapastangan ang mandato at sovereign will ng mga mamamayan ng 6th District of City of Manila dito sa kaso ni Benny Abante. Wow, mga kababayan. So abangan natin kung ngayong araw ay magsasagawa ng desisyon ang Korte Suprema. Pero pag walang ilalabas na temporary restraining order at walang kaakibat na injunction, therefore, magiging passive ang Korte Suprema, pupunta po ang anumang reklamo at ang ihahabol na hakbang ng mga abogado ni Joey Oichua na siya naman talagang duly elected congressman ng 6th District of Manila, pupunta sa HRET if there will be no Supreme Court intervening decision sa araw na ito, sa July 1 na ito. Unless, kahit na lumagpas ang July 1, ilalabas pa rin ng Korte Suprema at sasabihin nila na null and void ang proclamation and assumption of office ni Benny Abante. Wow! Talaga lang ha, Chairman George Garcia, ha? Ganon ka ka-arugante, ganon ka ka-hambog para panindigan mo ang operasyon ng sindikato nyo sa COMELEC, na instead na inantay nyo o nirespeto nyo man lang kahit ni katiting lang ang kataas-tasang hukuman na nagsasabi na hindi pwede ang replacement by second placer, subalit ginawa nyo pa rin. So, tingnan natin kung ano po ang patutunguhan nitong kasindikatuhan ng COMELEC. And we are not keeping our silence here na sa atin na lang natahimik tayo, wag na tayong magsalita sapagkat delikado po ito. We are looking beyond the 2025 elections. We are looking forward to the 2028 elections sapagkat ang termino ni George Garcia ay hanggang katapusan pa po ng 2028. Kung hindi po ito mapapatanggal by way of impeachment, which is the only way kapag, kasi makapal ang mukha nito, hindi naman ito voluntarily mag-resign. So the only way for him to be removed in the absence of an apparent resignation nito ni George Garcia at ng mga kasabwat niyang sindikato sa COMELEC is for them to be impeached. At ang impeachment po ay magsisimula ang proceedings at ang initiation sa House of Representatives. At alam natin, hindi po maka-first base yan sapagkat gamit po na alipores at instrumento nila Martin Romualdez at nila Marcos, si George Garcia at ang COMELEC para paandarin bilang criminal syndicate operations ang COMELEC upang maprotektahan ang interes nila sa politika at kanilang gamitin ang COMELEC para makontrol ang anumang hakbang ng pangbabastos at pangbabalahura nila Marcos at Romualdez hinggil po dito sa eleksyon. Either yan ay noong 2025 o kahit pa ang darating na 2028 elections. Kaya tayo nagsasalita. So abangan natin ito kung pipikit ang mata ng Korte Suprema. At ang Korte Suprema ba ay hindi maninindigan, ops, COMELEC, hindi tama ang ginawa mo, nilabag mo ang aming jurisprudence dito which forms part of the law of the land. Illegal, void ab initio, walang bisa, bogus ang proklamasyon na ginawa nyo at pagpapaupo nyo kay Benny Abante. And therefore, didinggin namin dito ang kasong yan kung mayroon kayong grave abuse of authority and grave abuse of discretion amounting to lack of authority and jurisdiction sa inyong pagpipilit na iupo si Benny Abante. Ang tanong ngayon ng taong bayan sa COMELEC, sa magkano? Magkanong milyon? At alam natin, hindi naman yan nanggagaling sa bulsa nila Benny Abante kung mayroon mang nagaganap na mga bayaran, suhulan, na ibinubulgar po ni Attorney Glenn Chong at naniniwala ang maraming milyong-milyong mga mamamayang Pilipino na for sale nga po ang alas sindikato na negosyo ng COMELEC every 3 years sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga pwesto, pagbebenta ng registration ng party list, at lahat po ng kasindikatuhan na ito. Binanggit din po ito ni Senator-elect Marcoleta. Sinabi din po ito ni Senator Marcoleta na itong si Chairman George Garcia ay mayroon pong offshore accounts na nagkakahalaga po sa billions of pesos. At hindi po ito nabigyan ng kaliwanagan ni Chairman George Garcia. At mukhang nagkaroon po ng pagpapakalma sapagkat kumalma din po si Senator Marcoleta
matapos po na na-register ang kanilang party list na Sagip Party List. Kasi at that time, sinubukan nila George Garcia na martilyuhin at gapangin na ilaglag ang registration ng Sagip Party List sapagkat nagkulang ito daw ng requirement of publication. So they tried to maneuver a technical knockout against Sagip Party List na alam natin po, yan ay malapit sa Iglesia ni Cristo at yan din po ay dyan nagsimula bilang kongresista sa party list si now Senator-elect Marcoleta. So dyan nagsimula po ang banggaan ni George Garcia at ng COMELEC nang sinubukan nilang teknikalin at hindi isama sa registered party list ang grupo ng Sagip Party List. Subalit sa expose na ginawa ni Senator-elect Marcoleta, pumiyok si George Garcia at ang COMELEC, pinayagan nila na ma-register at ngayon po nanalo din yata ang Sagip Party List. Bagamat hindi na si Senator-elect Marcoleta ang nag-represent dyan, pero alam natin na malalapit pa rin po sa Iglesia ni Cristo ang umuupong representante dyan. Kaya tumigil na rin at natahimik na rin ang expose ni Senator-elect Marcoleta laban kay George Garcia. But the doubt and yung pagtingin ng taong bayan na mayroon pong mabigat na katotohanan na nakaakibat doon sa expose na yon that George Garcia and some of his commissioners sa COMELEC ay nagkakaroon po ng offshore account or overseas account na doon tinatago ang pera na nakokolekta nila sa kulimbata ng sindikatong negosyo sa COMELEC. Hindi po ito na ipaliwanag ng maayos ni Chairman George Garcia. So kaya ngayon, nagtatanong ang taong bayan sa magkanong halaga ba naging comelected si Benny Abante. Chairman George Garcia at mga taga-COMELEC, ito po'y isang mahalagang katanungan ng mamamayang Pilipino na ngayon po ay inihahapag sa inyo. Sapagkat ito ay mayroon din pong kaakibat ngayon na protesta si Coco Pimentel laban po sa kanyang pagkatalo kay dating mayor at ngayon ay duly elected Congressman Marcy Chodoro sa Marikina. No, mga kababayan? And mukhang ang purpose nga talaga ng Korte Suprema kung bakit po nila inilabas itong no second placer replacement rule sa COMELEC sapagkat nakikita ng Korte Suprema ang pagdami ang mga tinatawag nating unfamiliar and very questionable na pagdami ng mga kahit nanalo na mga kandidato, lalo na sa mga local elections, ay dinidisqualify ng COMELEC at pinapalitan ng mga talunan na kandidato na hindi naman nanalo, pero kagaya ng nangyari kay Benny Abante, naging COMELECted kahit hindi elected. Wow! And I think that is one of the reason, or one among the reasons, why the Korte Suprema, yung Supreme Court natin, ay naglabas po ng jurisprudence na hindi po automatic na kapag ikaw ay second placer doon sa nanalong kandidato na dinisqualify ng COMELEC, ay ikaw kaagad ang uupo. Lalo na kung hindi po applicable ang rule of succession like sa mga pagkasenador, pagka-congressman na ito. So abangan natin kung ang Korte Suprema ay hindi tatahimik o tatahimik sila sa very obvious na panggagahasa. Pagsasamantala nila George Garcia at ng COMELEC sa ating demokrasya sa kanilang pagtapak at pagbaliwala sa desisyon ng Korte Suprema hinggil po sa no second placer replacement shall be applied. Hindi po ito sinunod. At pangalawa po, ibinaliwala at ininsulto at binastos at binaboy po nila George Garcia ang mandato ng mga mamamayang Pilipino sa 6th District of Manila na nagsasabi po na si Benny Abante po ay talunan at ang nanalo pong duly elected na kongresista nila at tagapag-represent nila sa House of Representatives ay si Congressman-elect Joey Oy Chua na ngayon po dinisqualify ng Korte Suprema. Okay. Ito naman po, kaninang madaling araw, siguro mga sometime around 4 a.m., no? Nagising ako, may pumasok po na isang video. At ito po ay isang continuing video revelation ni alias Rene. Na ang pangalan pala niya, real name ay si Michael Maurilio. Naging tanim witness victim po ito at naging biktima ng inducement of witnesses.
yung peke na pag-present ng witnesses, binabayaran according kay alias Rene o si Michael Morillo sa kanyang unang isiniwalat na video, siya po ay nakatanggap ng 1 million in 2 tranches mula po sa pagbabayad according to him ni Senator Hontiveros upang siya ay maging fake witness, magsinungaling at humarap sa Senado para wasakin po ang pagkatao ni Pastor Apollo Kibuloy, atakihin po ang integridad ng kanilang Kingdom of Jesus Christ ministry at ganon din po idawit at gamitin po ang isyu kay Pastor Kibuloy upang ma-establish po ang pagkakadawit ni Hontiveros na gusto niyang gawin, na siya din naman pong utos ng kanyang financier at ng kanyang padron dito sa ilalim ni Marcos at ni Romualdez na idawit po sa sinasabi ni Hontiveros na teorya niya na Davao-based criminal syndicate group na Kibuloy Duterte Criminal Group. So ginamit nila ito si alias Rene, una para birahin at gawan po ng kwento ng kung ano-anong kasinungalingan si Pastor Kibuloy. Bagamat walang ebidensya at wala pong solido na mga testimonya at pagpapatotoo, in fact, earlier on, na-dismiss na po ang kasong ito na nirereklamo kay Pastor Kibuloy 4 years or 5 years ago sa Davao Prosecutor's Office. Subalit binuhay po ito at dinagdagan pa nitong mga tanim witnesses na ang sabi ni alias Rene, si Risa Hontiveros po ang pasimuno nito. At ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa Senado bilang isang senador upang mailusot ang isang one-woman show na tinatawag nating Senate Investigation or Senate Committee Investigation na ginawa nga nila. At walang ibang mga senador ang pumunta o nag-participate. It was indeed a one-woman show for Risa Hontiveros sapagkat atat na atat siyang sirain po si Pastor Kibuloy at bigyan po ng putik ng ang mga intriga at akusasyon kahit hindi po valid, basta may mapasulpot siyang witness, di bali nang magbayad, di bali nang mag-scripted, di bali nang ito ay magsinungaling, basta maidugtong niya ang kanyang baluktot na kaisipan sa teorya niya na there is an existing Davao Criminal Syndicate or Criminal Group na tinatawag niyang Kibuloy Duterte Criminal Group. Yun ang teorya niya. Kaya kailangan niyang magkaroon ng tanim witnesses according dito kay alias Rene. Ngayon nang sumabog po ito at mukhang lumawak ang panawagan for the resignation ni Risa Hontiveros na dapat umalis na siya bilang senador, bagamat ito ay hindi pa nagkakaroon ng paglilitis o formal na investigasyon sa Ethics Committee of the Senate, but the revelations have become so very related to other historical situation kung saan na involved din po si Risa Hontiveros dito sa tinatawag na modus operandi ng bili witness, tanim witness. Sino pong nagbulgar nito? Binulgar po ito ni Attorney Ferdinand Topacio. Ang sinasabi niya, 3 instances, no? Ang unang instance na binanggit ni Attorney Topacio ay noong ginamit nila Hontiveros at ng kanyang BFF, no? Alam niyo na yung kanyang BFF, no? Upaw din ito. Si Boy AK-47 na isang political mercenary. Hindi po ito political analyst. Pag sinabing political mercenary, kagaya ni Hontiveros, they are for hire para magsagawa ng political special operations and special demolition job the way they did to former Chief Justice Renato Corona. Nahuli po yun ni Senator Miriam Defensor Santiago on the Senate Impeachment Court cross-examination. Nahuli ni Senator Miriam Defensor Santiago na ang witness na tinanim nila Hontiveros at nila Llamas, according to that revelation, ay ipinilit pala na bigyan ng orientasyon at bigyan ng briefing at ng mga kung ano-anong dokumento nila Hontiveros para po magkaroon sila ng false testimony sa loob ng impeachment court. Kaya galit na galit po noon si former and the late Senator Miriam Defensor Santiago sa nangyaring ito, at lumabas nga po yan sa pagpapahayag ni late Chief Justice Renato Corona na itinuturo niya ang grupo ng Akbayan nila Hontiveros at ng kanyang mga kaalipures
like sina Eta Rosales at iba pa, at itong grupo nila Ronald Llamas na nag-operate at pinunduhan ni former President Noynoy Aquino para wasakin, sirain at tanggalin bilang Chief Justice of the Supreme Court si former Chief Justice Renato Corona. Yan pong unang pagkakataon na nabulgar pala na ang operasyon ng tanim witness at tanim ebidensya sa mga gimmick at diskarte that even in the impeachment court, pinapalusutan nila, binuking po yan ni former and late Senator Miriam Defensor Santiago. Ang pangalawa, binanggit nito ni Atty. Topacio, ay doon sa kaso po ni Kian De Los Santos, kung saan po mismo ang ama ni Kian De Los Santos din ang nagsasabi po na nagkaroon ng maniobra sa mga testigo at pati po yung mga witnesses nagreklamo na sapagkat sila po ay parang nahuhostage na ni Risa Hontiveros at ng kanyang grupo at mga operatiba na itinuturo po doon involved din sa operation ng pagpapa-impeach at pagpapa-remove kay Chief Justice Corona. Pangalawa na, yung Kian De Los Santos controversial case ng mga witnesses. Pangatlo po, in fact, sinampahan siya ng kaso nila Atty. Topacio at ni Atty. Jing Paras hinggil sa kidnapping, no? At ang pangatlo itong sa Farmally, no? Ang Farmally, ito yung investigasyon na pilit nilang ikinakabit kay Senator Bongo at kay former President Rodrigo Duterte. At ito po, ginamitan din ng tanim witness din po ito, mga kababayan. So, tatlo na. Ito ay pang-apat ngayon ang revelations ni alias Rene na nakilala na natin na siya pala ay si Michael Morillo. So, there is really a propensity and a systematic pattern. Pag sinabi nating propensity, nagkakaroon po ng talagang kagustuhang gawin niya ang ganitong uri ng gawain at modus operandi sapagkat ito pala ay isang bahagi ng serbisyo ng grupong akbayan ang maging political mercenaries for hire o mga political demolition job. The way they are also attacking right now Vice President Sara Duterte, the way they are doing the attack against former President Rodrigo Duterte and as well as against kay Pastor Kibuloy at sa Kingdom of Jesus Christ. So dahil dito sa iskandalong ito, ay mga 2 araw pa bago po makapag-react si Senator Risa Hontiveros. 2 o 3 araw pa bago siya makapag-react. At kahapon, Lunes dyan sa Pilipinas, nagpa-press conference siya. At ang sinabi niya, ganito po ang binabanggit ni Risa Hontiveros, mananagot daw yung mga taong nagpakalat ng video na ito at nag-upload at nag-share. Wow! Imbis na sagutin niya ng tama, matuwid at may dangal ang mapangwasak, eksplosibo na mga revelations ni alias Rene sa kanya, binalikan pa niya si alias Rene at tinatakot pati yung taong bayan na nagiging interesado ngayon tuloy sa modus operandi ng tanim witness, Billy Witness sa Senado. Pangalawa, binanggit niya na malamang sa malamang daw ang kampo nila Pastor Kibuloy at ng mga Duterte ang gumalaw dito upang gamitin po itong si alias Rene, bayaran siya at the same time ay sirain po ang integridad ng opisina niya at ng kanyang pagkatao bilang senador. Wow, ang tanong, mayroon pa bang natitirang dapat sirain? Sa iyo? Sa iyong pagkatao at sa iyong mga ginagawa? Historically, you are known, Risa Hontiveros, sa ganitong mga modus operandi, the way it is being asserted by Congressman Jing Paras and Attorney Ferdinand Topacio. At mas pinapaniwalaan po yan ng taong bayan ang mga pinagsasabi nila sapagkat yan po ay established by way of your previous actions. Yun. Kaya po, mas kapanipaniwala at mas may kredibilidad po ang paglalantad ni Rene sapagkat ito ay conscience call. So, kung nagsinungaling man si alias Rene dahil sa kinang ng pera at pressure at mga manipulasyon na ginawa po ng mga tauhan ni Hontiveros sa kanya, of course, order yon nila. Hindi lang siyang involved kasi pati po ang historical relations ng mga bagay nito dumudugtong po sa operation nila Marcos, nila Lisa Araneta at nila Martin Romualdez
upang mabuo ang kanilang baluktot na imahin that there is a Davao criminal group known as Kibuloy Duterte Criminal Syndicate. Wow! So para mabuo yan, ginamit po si Hontiveros na parang kunwari walang koneksyon ang Malacanang. Walang koneksyon sila Martin Romualdez, sila Marcos at Lisa Araneta. Subalit ito ngayon sumambulat na. Mga kababayan, abangan nyo ang iba pang revelations dito sapagkat ako mismo ay mayroong personal knowledge na noong December 2023 po ay si Hontiveros mismo ay naghahanda na para sa kanyang travel sa Amerika, I think earlier pa, para po kausapin ang mga bandido na sinipa ng Kingdom of Jesus Christ at nagtago sa Amerika. Yun. At ito din po, mayroong mga witnesses dyan na nirecruit ng isang nagngangalang Thinking Pinoy. Ang lumalabas na pangalan na alam natin po dati yan ay Alleluia, tunutudo kay Pangulong Duterte yan. At naging nagprograma pa yan sa SMNI noon. At itinuturo na nag-recruit a certain Regina Arevalo alias Ikang Bakekang. No, iyan ang tinuturo ni alias Rene. At kilala ko rin ang mga personalidad na ito. Talaga pong ito ay na-involve dati sa KOGC at dahil po sa kanilang hindi ka nais-nais na mga record at ginawa, ay pinatalsik at dinisiplina sila at pinalayas sa KOGC. Mukhang ito ay mga kabahagi ng revelation ni Rene na ngayon pilit i-deny ni Hontiveros na siya pala ang nag-recruit at pinunduhan ito lahat. Ngayon, ang kanyang sagot, ito daw ay papanagutin niya sa batas. Tinatakot niya na ngayon sa batas. Teka muna, ang tanong ng taong bayan, bakit magsisinungaling si Rene? Noong siya ay ginamit ninyo at nagsisinungaling siya, sabi niyo totoo ang sinasabi niya. Sa dalawang version na ito na paglabas ng mga pahayag ni alias Rene, mas may kredibilidad at mas dumudugtong sa kasaysayan ng pattern ng ginagawa ni Risa Hontiveros ang kasalukuyan at pinakahuling revelation ni alias Rene. Kasi tumutugma doon sa mga previous na nangyari na involvement ni Risa Hontiveros ng grupo ng Akbayan at mga tauhan nila hinggil sa tanim witness, bili witness, which are fraudulent criminal acts na ginagamit po ang Kongreso, ang Senado para magwasak ng reputasyon, dangal at integridad ng mga tao na tinatarget for political demolition job. Kaya natin tinatawag sila na mga political mercenary, ang grupong ito ng Akbayan, kung saan po isa dyan leader nila si Hontiveros at itong BFF niya na sila Ronald Llamas. Wow! Para sa akin, the latest revelations being made by alias Rene can be considered as a conscience call. Ibig sabihin po, nakabatay ito sa kanyang konsyensya sapagkat nakagawa siya ng mali na siya ay nasilaw sa kinang ng pera, na manipulate siya at nagamit siya. At para sa akin, there is always an opportunity for conscience call. Like sa akin, for 21 years, akala ko tama ang ginagawa ko doon sa CPP, NPA, NDF. Pero nang tinamaan ako ng conscience call ko at hindi ko na maatim na ang winawasak at pinapatay ko ay sariling bayan at mamamayan ko sa maling ideolohiyang banyagang itinanim sa aming murang edad at kaisipan, ng isang grupong ang mga leader nito ay nagtatago at nagpapasarap buhay sa Netherlands at sa Europe at sa iba pang bansa, nagkaroon din ako ng conscience call. Kung kaya ito ngayon, tinatanggap ako ng taong bayan at naging political commentator ako na nagbibigay ng mga kaalaman at mga pag-unawa sa nagaganap sa ating bayan. That is also a product of my conscience call. And so therefore, itong nangyari kay Rene na pagbaliktad niya at pag-reveal ng totoong nangyari kung paano siya ginamit at iba pa mang mga kasama niya na binayaran sila, scripted, pinilit, nilaro ng kanilang manipulasyon, ng impluensya nila Hontiveros at ng mga poderosong mga taong under sa administrasyon ni Marcos at Romualdez, ay nagkaroon po siya ng realization. Hindi na tama ito. Kaya ang title ng kanyang unang video, hindi na niya masikmura ang panggagamit sa kanya at sa kanyang mga kasamahan na tumiwalag na nga sila at itiniwalag at dinisiplina ng Kingdom of Jesus Christ, ay gumawa pa rin sila ng masama at malalim na kasamaan. And that is called a conscience call.
And that is part of renewal ng isang taong handang magbago. Kaya, mas panipaniwala po ang conscience call na ginawa ni alias Rene kaysa total denial na ginagawa ni Hontiveros. Mantakin mo on a television show na tinanong siya ni Maring Winnie Monsod, ni Professor Monsod, hinggil sa kanyang relasyon, ang kanyang affair sa isang opisyal ng Malacanang noon, itong si Boy AK-47 Ronald Llamas, habang kasama niya si Laila Lula de Lima sa studio at tinatanong sila ni Professor Monsod, "Are you having an affair with Ronald Llamas?" Wow! Na-amaze naman ako niyan. Anong uri ng intriga yan? Nagpa-demure. National television yun at nakatunghay pa at nakikinig ang kanyang isa pang BFF, nakapareho din sila ng balahibo, si Lula Laila de Lima. Wow! At nang sinabi niya, "No, we are comrades." So, comrades kami kasi kami ay magkasama sa akbayan for 30 years, kami ganito. E di tinanong siya ngayon ni Maring Winnie Monsod, "So, do you know kung si Ronald Llamas ba ay may asawa o pamilyado?" Parang ganon. Ang sagot niya, "Hindi ko alam." Tinanong siya ni Winnie Monsod, "Hindi mo alam 30 years kayong magkasama? Hindi mo alam kung siya ay, sabi mo magkaibigan kayo for 30 years, na may asawa?" Sabi niya, "Ang alam ko, hiwalay na." If Risa Hontiveros, hindi pa siya senador noon could lie through her teeth, lagos sa ilong at umuusok ang kasinungalingan niya in front of a national interview sa telebisyon, at nandun pa si Lula Laila de Lima, nakabalahibo niya rin ang uri ng style sa diskarte sa pagdating po sa ganitong usapin, na hindi ko alam po kung may asawa siya. I would rather believe alias Rene than believing Risa Hontiveros. Diba? The pattern of lies, yung padron ng sistematikong pagsisinungaling, palusot, at maniobra at manipulasyon ay nakatatak po sa ginagawa ni Hontiveros even in the past hanggang sa kasalukuyan. And so therefore, ang pagpasok po ng conscience call that made Rene reveal kung ano talagang nangyari doon sa peke na ginawa na investigation ni Hontiveros against kay Pastor Kibuloy, sa Kingdom of Jesus Christ, sa mga ministro nila, at pati na po kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte, all along tumutugma ito sa naging pattern o naging kaganapan sa style diskarte bulok nila Hontiveros ng akbayan at mga kabarkada niya kagaya po ni Ronald Llamas. So I would rather believe in a pattern of historically correlated na mga pangyayari na ngayon po tumutugma sa sinasabi ni alias Rene, and I would rather call this as a conscience call and a revelation that gives correlation of historical events related sa pagtatanim witness at iba pang akusasyon ng tampering of witnesses, ng pangbibili ng witness na binabanggit at pinopoint out din po ng grupo nila Atty. Topacio at Congressman Jing Paras. Ayun, klaro. Now, what's the question here? Ano po ang tanong dito sa pagpe-press conference ni Risa Hontiveros na ito? Ang tanong, will the Senate leadership under Senate President Chis Escudero and the new senators and all other members of the Senate sa 20 Congress na ito papayagan ninyo na makakalusot at hindi po mabubuksan in a formal Committee on Ethics Investigation at madisiplina at kung ma-establish ang katotohanan at pagdudugtong ng tamang mga impormasyon na ito at maipakita ang involvement ni Risa Hontiveros sa operasyon ng tanim witness and pambibili ng witness, ito po ay isang malaking institutional damage to the Senate, and these are criminal acts that require the immediate expulsion or pagtanggal at pagsipa kay Hontiveros bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Kasi alam natin hindi siya magre-resign. Makapal din po ito si Hontiveros. Kagaya din po ito ni Lula Laila de Lima na grabe magmaang-maangan, and they believe that they are still morally and self-righteous, na parang tama at totoo pa rin ang kanilang pinapanindigang sila ay mga mabubuting lingkod bayan. Wow!
with all these revelations na ngayon ay nalantad na. So the Senate Committee investigation on the Committee on Ethics or by the Committee on Ethics ay nararapat po ito para ma-establish. Lumabas si alias Rene, lumabas po sila Atty. Topacio at iba pang mga naging pattern po ng witness inducement, tanim witness at mga pamimili ng witness gamit po ang ala political demolition job and mercenary work using the badge of the Senate bilang senator siya. Ito po ang mas nagpalubha ng ganitong issue. Risa Hontiveros, if these are true, ang mga na-i-reveal ni alias Rene and mukhang may iba pang magko-corroborate at maninindigan sa katotohanan sila ay binayaran at ginamit as tanim witness ng mga peking sinungaling na mga witnesses na ginamit para lamang sa operation na wasakin si Pastor Kibuloy, ang Kingdom of Jesus Christ, ang mga personalidad kagaya ni Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte, then the institutional damage has been seriously done and committed by Hontiveros kung ito po'y totoo at ma-establish ito against the Senate as an institution of democracy. Kailangan po may pananagutan dito si Hontiveros. Kung mayroon siyang katiting na kahihiyan pang natitira, dapat siyang kung hindi niya kayang mag-resign, mag-leave of absence siya. At buksan ang Senate Committee Ethics Investigation and let the witnesses come out and the evidence be presented and let her defend herself there sa Senate Committee on Ethics. Pero for the meantime, para man lang magpakita sana ng kunting dangal, kung mayroon pa siyang natitira nito, ay dapat mag-leave of absence siya at kung hindi niya kayang mag-resign. Subalit kung ayaw niyang gawin ang parehong leave of absence at ang resignation, ay kailangan po siyang tanggalin pagkatapos po ng proseso na ma-establish po ang katotohanan at pagdudugtong ng mga ebidensyang ito at mga pagpapahayag hinggil sa pagsalaula ni Hontiveros sa institusyon ng Senado. Ito ay mas seryoso, mas malubha kaysa kanilang gimmick na magpa-impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na alam naman natin tinumbok na po yan ni Senator Amy Marcos at ganun din po ang paniniwala I think ng 18 senators na nagboto ng i-remand o technical knockout na po yung impeachment complaints nila Romualdez na ito ay isang ambisyon ng mga lulong sa political ambisyon nila. Yun po ang malinaw. So ngayon, mas mahalaga pa ba ang impeachment complaints na ipatrial ni Hontiveros? Itapos na po ang life authority and span of authority ng impeachment court nila sapagkat nag-terminate na po ang 19th Congress noong tanghali ng June 30. O ngayon, ito ang dapat asikasuhin. Itong may mga mabibigat na mga implikasyon sa integridad ng Senado bilang institusyon of democracy na ginagamit pala para for sale, for political mercenary operation ng nagngangalang isang senador, Risa Hontiveros, as per revelation nitong alias Rene, at handa si Rene na panindigan sa kanyang ikalawang video na haharapin niya at kukumprontahin niya si Senator Risa Hontiveros at kasama ang posibleng iba pang mga naging tanim witness victims. So ito dapat ang pagbibigyang tuon ng pansin ng ating Senado. Hindi po ang basura at walang katuturang ginamit na weapons of political demolition ni Romualdez upang ang kanilang ambisyon na sinasakyan din ni Hontiveros na maging presidente at maging vice president sa 2028 by eliminating the political rival nila na si Sara Duterte ay ginamit nila ang mapanupil at pinangbunga ng pandaraya na impeachment complaint na dapat ibasura na ito absolutely. So dapat ito ang bigyang pansin. Itong napipintong pagsambulat ng iba't ibang testigo at mga pagpapahayag ng modus operandi na tinatawag na tanim witness, bili witness. Tatlo po ang implikasyon nito kung hindi ito gagawin ng Senado, ang tinatawag po nating Senate Ethics Committee investigation and subsequent prosecution against Hontiveros kapag na-establish ang sapat na batayang may paniniwalang tama
na siya ay nangdaya ng mga witnesses, bumili ng witnesses, at kaya kanyang ginagamit for operations sa kanyang political mercenary work o for hire ang kanyang pagiging senador pala, at ginagamit pa niya ang poder at otoridad ng Senado. Una, kailangan pong mabawi at maibalik ang dangal at respeto sa Senado na hindi pala totoo ang sinasabing ito. Kung mayroong mang gumawa ng tanim witness at bili witness, hindi pala lagpasin ng Senado, so that the integrity and objectivity ng makatarungang legislative oversight function of the Senate through the holding of Senate Investigation Committee ay hindi po maging suspect ng pandaraya the way it is now being attributed and alleged against Hontiveros. Number 2, kailangan ipakita ng Senado na hindi po sila isang parang maliit na fraternity club ng kampi-kampihan, badi-badi, at basta ang isa ay saluin mo, huwag nating pabayaang mahulog at malaglag ang isang senador kahit mali ng ginagawa. That should be stop ang perception na yan na sila'y kampi-kampihan dyan. Kailangan pong ipakita nila ito dito sa kaso ni Hontiveros. At pangatlo ay kailangan pong magkaroon ng mechanism of accountability. Ang mga ginagawa ng mga senador, at ito po ay magsisilbing aral na hindi ko mo senador ka at mayroon ka mga hawak na committee para sa iyong gagawin na mga committee or oversight function and legislative hearing, ay pwede mong ito ipagbili na pupunduhan at gagamitin for political demolition operations. The way things are being revealed right now kung bakit may aligasyon ng tanim witness laban kay Hontiveros at sa kanyang grupong akbayan na mga hilaw na komunista. Wow! Abangan po natin ito sapagkat ito ay isang institutional issue para sa Senado, and this is critical sapagkat ang natitira na lang po na pinapaniwalaan ng taong bayan na hindi pa naman wasak na wasak. Bagamat mayroong mga pagdududa din to some extent and to some degree ang taong bayan, pero kahit papaano po, tinitingnan pa rin ang Senado na pwede siyang takbuhan ng mga mamamayan para sa pagtatanggol ng demokrasya, kalayaan at kabutihan ng ating bayan against yung authoritarian at diktadurang style at mga pang-aabuso at paglapastangan sa poder at kapangyarihan na ginagawa po ng gobyerno ni Marcos. Kung hindi po yan madisiplina at hindi po mabigyan ng kaliwanagan ano ang lalim at lawak ng involvement nila Hontiveros at ng grupo niya at siya bilang senador sa tanim witness na modus operandi, then the Senate and all its other functions can become a suspect right now. Dahil tatakpan nila, i-cover up nila ang resulta niyan kung hindi po nila bibigyan ng pagbubukas sa Ethics Committee investigation ang mga ginawa ni Hontiveros. Diyan po muna ang ating talakayang bayan sapagkat may pupuntahan pa po si Ka Eric dito sa area ng Houston, Texas. Maraming salamat mga kababayan sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik ng ating matino, maliwanag at matalas na talakayang bayan na hindi po chismis at mga personal na buhay ang kinakalkal natin. Dito po kayo sa tambayang maayos na pagbibigay ng pagpapaliwanag at mga pagsusuri sa kaganapan ng ating lipunan at mga isyong may kabuluhan sa mamamayan. Maraming salamat sa pagtangkilik at pagsuporta ninyo at pag-promote ng ating Ka Eric Celis YouTube channel, ng mga videos natin at ng ating Ka Eric Jeff Celis Facebook Live. Abangan nyo rin po maya-maya lang ang aming programang Bigwas ng Agila with Dr. Lorraine Maribadoy and Attorney Busantog. Pag-uusapan din po natin ang iba pang mga mahalagang issue. 11 a.m. po yan sa Pilipinas, Monday to Friday. Mabuhay po kayo, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito po si Ka Eric signing off for a while. God bless you and God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. See you later again.